what's up mga kalanog, no? Ayan, nasa biyahe tayo ngayon papuntang Cebu City at sobrang hangin dito. Ayan. Pasensya na kayo dyan at ang ating ipit ay malapit nang mailipad ng hangin. Sobrang lakas ang hangin, no? Kasi nga may bagyo, pero at least, no, kahit walang araw okay na okay pa rin ang ating biyahe. So ano na 3:30 na ng hapon, October 27 ngayon, no? Tayo ngayon ay linggo, happy Sunday nga pala sa lahat. So going to Cebu na tayo. So bye bye muna sa ating mga kasamahan dyan, mga Mutyanon vlogger. Pero syempre adapted pa rin ako kahit hindi na ako taga Mutya, ha. Hindi na ako taga Mutya ngayon, pero siguro baka taga Mutya pa rin kasi hindi naman ako nag-transfer, no? So ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan at stay connected pa rin tayo, no? See you around pa rin sa YT World at Facebook World. Ayan, diba? So nandito tayo sa ng barko. May tambayan pala dyan, oh. Sobrang ganda din. Tapos mahangin. So nasa dulo na tayo, sa bandang dulo ng barko. Mas maganda kasi siya tingnan dito, oh. Yung ano niya, kitang-kita. So binabaybay natin yung Dumaguete. Ayan. So shout out pa rin sa ating mga kasamahan. So medyo nabisi tayo sa mga nakaraang mga weeks, no? Weeks, month na ata. Hindi ako talaga palaging naka-upload at saka nakapag-live kasi nga nag-migrate tayo. Nag-migrate. Magma-migrate. So actually nakastay na rin ako doon sa lugar ng asawa ko for 15 years, no? So umuwi lang kami doon sa Mutya, sa probinsya ng Zamboanga del Norte, sa lugar namin, kasi nga gusto sana naming manirahan sa isang probinsya. Iba kasi pag probinsya tayo nakatira, yun talaga sana ang dream namin na tumira. Pero yun nga, sad to say, nagdialysis ang aking asawa. So 2 years lang kaming dumating. Bad news naman kasi nga nagdialysis na siya. So umabot lang kami ng 7 years dito sa Mindanao. So we decided na babalik na naman kami doon sa kanilang lugar sa Lapu-Lapu City sa Cebu, no? Isla ito ng Cebu City. Isa itong malaking isla ng Cebu. Doon sila nakatira talaga. So yun, babalik na kami doon kasi nga meron ng malapit sa kanila na dialysis center. So walking distance lang talaga sa kanila. Pwede lang lakarin, no? So parang go signal na rin para babalik na talaga kami doon. At saka marami na siyang dinadamdam din sa katawan. So mas mabuti na yung nandun talaga kami sa kanilang poder, diba? Kasama ang kanyang pamilya. So ayan, para kaming mga NPA, babalik na naman. So kung anong ginawa namin ngayon, yun din ang ginawa namin nung umalis kami ng Lapu-Lapu City. So lahat halos ng mga gamit-gamit bininta kasi nga hirap kapag dalhin. Mas malaki ang ating babayaran sa barko. So nung umalis kami ng Cebu noon or ng Lapu-Lapu City, so sakop din kasi siya ng Cebu City, no? Bininta din namin lahat halos ng mga gamit namin. So yung bahay lang namin ang natira kasi nga pinarintahan natin, no? So halos gamit namin lahat na, no? Mga lutuan, mga ref, lahat. Pati mga upuan, mesa, TV, lahat na. So yun din ang ginawa namin ngayon. Bago tayo lumisan ng Mindanao, no? So alam ko marami ng nakapansin sa mga kasamahan nating mga Mutyaano or kahit na ayan, uminit bigla dito, oh. So maraming nagtaka kung bakit tayo nagbibinta na lahat ng ating mga gamit, ano? Talagang dinala namin yung mga damit na lang namin at saka mga maliliit na bagay na mga importante din.
lang talaga. Yung mga malalaking bagay na pwedeng ibenta or iniwan na lang namin sa pamilya ko yung iba, no? So, ganyan talaga ang buhay. Mahirap pero wala tayong magagawa eh. That's life. Laban na lang tayo sa mga hamon sa buhay. So, yan. Biglang uminit dito. Ayan, oh. Ngayon lang talaga nagpakita si Haring Araw mula kanina. So, sobrang init na. So, ayan. Siguro kita-kits na lang tayo sa YouTube at saka sa Facebook world. Ayan, pasensya na kayo guys, hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa mga ibang kasamahan natin kasi nga sobrang busy din natin talaga para at least man lang ay nakahanap tayo ng mga buyer ng ating mga gamit para naman may panimula din tayo pagdating natin doon sa Lapu-Lapu City dahil mahirap din pag wala tayong source of income doon kasi nga hindi naman pwedeng magtrabaho ng asawa ko, so hahanap na naman tayo ng kung ano mang pwedeng maging source of income doon. At least meron tayong panimula kahit kunting pera, di ba? So mahirap magnegosyo pag wala tayong kapital. Meron bang negosyo walang kapital ngayon? So, di ba guys? Sobrang hirap, di ba? Ayan, mainit na dito. Dito ko na lang sinabi lahat ng mga natin kasi nga para lahat naman tayo kung may manood man ito, alam nyo kung anong story, kung bakit bigla tayong babalik pa pala